Hello. Buhay pa ba kayo? Buhay ba sila? Hello mga above namin! Hello mga ka-Gen P! This is Generation Pagod. We put the P in. Therapy! Eh. Try mo Hanggang pang third hihabol eh. Ganun Ano episode na natin, Mari? Third. Third episode. Maraming salamat ulit sa mga nakinig, nanood ng ating Wow. episode 1 and 2 from Heartbreak to Picon Sessions. Ngayon, Mari, Ano ba ang topic natin ngayon? Seryoso ang medyo balita malalim. ko. Yeah. Ito medyo out of the box to, pero nangyayari talaga. Kasi Okay. ang daming sobrang itong past era natin is the self-care era talaga. The Ang self-care daming era. Nagmamanifest na after the heartbreak, magsa-self-care ako. Uh-huh. So our major question for the Gen piece, when is loving yourself considered too much? In Tagalog, Gaano Pinahirapan. kadalas ang minsan? oh, Mali yung ano. yun. Hindi, parang yung pagmamahal sa sarili, kailan mo masasabing sobra na? Oh, Oo, parang ganon. that's So, a yun ang very tinanong- interesting topic. Yun ang tinanong natin sa Genpies. Tingnan natin ang kanilang mga thoughts. At marami silang sinagot. Going back to the question na when is loving yourself considered too much? Ako Yes. siguro, kapag feeling mo you are very self-righteous na. May mga tao ako na-encounter before na ang lagi nilang rason is, pinaka-ayaw ko itong naririnig, Maria. Okay, ano na, yan? ganito na ako eh. Kailangan mo kong tanggapin. Ah. Parang ganon. So parang ako like, for me, you love yourself too much na hindi ka ba aware na yung personality or yung, not personality, pero that certain trait of yours ay hindi okay. Parang ganon. So for me, nandun ako sa konsepto yun na loving yourself in that sense, na feeling mo, hindi ka self-aware na walang mali sa'yo or walang Yes. kailangang i-develop or i-correct, ay, that's too much. Yes. Ako agree ako sa'yo dyan. And eto, para lang malinaw, kasi baka sabihin nyo, against naman kami sa pagtanggap ng kung sino kayo. Yeah. Hindi yun yung case. Yeah. Pero dapat aware tayo na kapag may mali sa atin, kailangan din natin siyang baguhin. Yes. Kasi ako naniniwala talaga ako na the moment you stop learning, regardless kung anumang aspeto yan, kung sa buhay or kung sa sarili mo, yun na rin yung katapusan mo. Yung parang ayaw mo nang matuto, Yes. andyan naman na yung talagang, ito itatama, tas nire-reject mo. Parang hindi ka talaga mag-grow. Yun na yung end of you kapag inaalisan mo na talaga yung fact na pwede ka pang matuto, pwede ka Yes. pang matama. So kung may mga mali kayong traits, wala ring masama kung babaguhin nyo siya. Yes. Parang yeah. ganoon. Pakinggan naman natin ang thoughts ng ating John P. And the very first one is, ang tanong natin ay, when is loving yourself considered too Too much? much. At ang sagot ng sambayan ng Pilipino ay, when it becomes self-obsession. If self-care turns into excessive self-focus, where everything revolves around your needs, your desires, and opinions without considering others, it may no longer be balanced. Ang ganda ng Ang ganda pagkakasabi. naman, todo naman yung English niya. Tsaka, guys, tama yung mga Actually, ako yung punctuation marks. nag-type. Ay, wow. From Erica Lucas pala. At may number 1. Yes. So may 2 ito. So may 2 ito. Gusto ko dun sa sinabi niya, Ang very sarap. true yun, yung baka hindi na yun balance. Yeah. Kasi ako naniniwala talaga ako, Mari, na kahit anong sobra ay masama. Yeah. Sobrang bait mo, nakakasama yan. Sobrang sama mo, sobrang sama niyan. 'Di ba? Sobrang ano mo sa sarili mo, syempre nakakasama din yan. So dapat may balanse talaga ang lahat. Hindi pwedeng sumosobra ka lang, 'di ba? Hindi ko sinasabing wag niyo mahalin yung sarili niyo. Ako mahal ko yung sarili ko. Pero aware din ako kapag nasosobrahan ako sa pagmamahal lang sa sarili ko. So siguro yun yung point niya na kapag hindi ka na nagiging considerate sa iba. Ang ganda na sinabi niya yung without considering others. Parang doon ako talagang nakafocus na parang, ito, for me, any relationship kasi works two ways. May it be romantic, friendship, Yes. etc. Kailangan mo laging consider na magkakaroon ka ng point na you have to compromise on the trait of the other person, etc. Kunyari, ito yung difference natin. Is this something na I can compromise, etc. So parang for me, yun sana yung value na we get in every relationship. Yes. Na parang sana maging considerate tayo of the other person. Okay? Any Ganda. relationship ha, any relationship. hindi lang Kahit romantic. platonic or romantic. Eto, tingnan natin ang kanyang... Ah. Eto si number 3.
Okay. Tumalon siya. Number pala. If loving yourself is used as an excuse to act selfishly, manipulate others, or avoid accountability, it is no longer self-love, but self-indulgence. Adubi-dubi-lap-lap. Nalunod na lang. Self-indulgence. Yan. Ang ganda. From self-obsession, may self-indulgence. Lahat naman talaga tayo ay natututo. Yeah. Ang mahirap dyan, yung talagang hindi nyo i-acknowledge na may mga ganun kayo before. Mm. So, eto madalas kapag kabataan mo talaga Yeah, di ba? Yung kapag punong-puno ka pa ng ego. Anong share mo sa ating mga ka-Gen-P na may ganyang moment ka ba? Na ako? Yes, meron akong time before ako mag-20 to early 20s. Parang at that time, ang pinaka bagay talaga na I became self-aware right now is may pagka-control freak ako. Mhm. Tapos parang ako, nung time na yon, feeling ko like, yung need to be right ko yung etc. Tapos, ang mahirap pa doon, dahil nga, nabangkuhan ko siya na, Taurus ako eh. Ay, Stubborn may ako eh. Oh, may Ah. ganun atake pa ako na parang, ay hindi, Taurus kasi ako, kaya ako ganito. Kumbaga, ginawa mong justification. Oo, justification yung mga bagay-bagay. So parang ako at that time, hindi ko pa alam na mali yung ginagawa ko. Feeling ko lang like, ay, isinabuhay ko rin naman talaga yung mga horoscope din naman. Very ano ka, ay, eto, mahal ko yung sarili ko. Oo, ganyan. So parang ako, yung sinabi ko kanina na parang, ito yung mga hindi ko trip sa, ay, too much na yung loving yourself. Ako yun. I was that person before na, tas nag-look back ako, may turning point ako nun. Yung turning point ko was, there was a guy I dated na 1 month. Tas yun yung guy na parang I feel na close to commitment kami. Ito yung guy after my 3-year relationship. Okay. Tas siya yung parang next na guy na feeling kong close to commitment kami. I was so heartbroken kasi sa kanya ako nag-open up lang ulit. Na parang sarili ko. Tapos nagulat ako na parang 1 month lang natapos na. Tapos parang for me, what was the reason? Tapos yun, ang ganda kasi naging turning point din yun na nag-usap kami nung ex ko na Okay. yun nga, parang tinanong ko siya na how was I in our relationship? Tapos doon nang galing yung realization na he was so tolerant of me. I was a controller and he was just tolerating it. Laging ako ito yung feeling kong okay sa relasyon natin, ito yung gawin natin. Tapos dahil tolerant siya, susunod lang siya. Yun yung major Yan. compromise. Like major yun for me. Kaya for me, good riddance pa nga yung end ng relationship. I knew that I was a control freak because of that relationship. Naging turning point pa, alam ko na kung bakit ako pala naging control freak. Because may mga familial situation who brought me to be like this. Yung mga childhood experiences natin, Gen P. traumas Doon and talaga siya everything. nagagaling. So parang ako, may turning point na. Fourth ako sa magkakapatid. Medyo major decision maker din kasi ako sa family. Na parang kahit pang-apat ako, may value yung input ko sa pamilya. Na parang idadaan muna kay Rai yung desisyon ng pamilya bago maging, okay to, tama to for the family. So laging ako, may pressure for me na, Shemay, kailangan tama yung maging decision ko, etc. etc. Hanggat may time na yung kapatid ko, meron siyang situation sa school. Okay. Na, syempre at that time, breadwinners kami magkakapatid, helping the sibling na youngest, pag-aralin. Meron siyang parang, shocks sila ate yung nagpapaaral, etc. Kailangan galingan ko, etc. Tapos may time na mag-iiba ata siya ng path sa school. Eh syempre like, tinituitionan na siya at that time. So parang magkakaroon, kumbaga sa finances, mag-a-add, magdadagdag, etc. Tapos yung time na yun, yung ate ko pa yung nagsabi sa akin nun. Hindi masabi siya sa akin ng kapatid ko. Tapos ang mali ng response ko at that time, because my response was, bakit ka magbabago ng ano? Di ba ito yung usapan natin? Ito yung dapat na mangyari sa'yo. Di ba? Ito na siya, ito na siya, blah, 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 blah. Dinidikta mo na. Oo, na parang ako, hindi ko na-realize na buhay niya nga pala yun. Yes. No? Blah, 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 blah. So, ako for me, yun yung self-indulgence moment ko. Na parang, because I thought I was right all the time, hindi ko alam na control freak ako. Halos, nalalabas ko rin siya sa relationships, etc. Yes. So, yun yung maling behavior na. Yeah, na Pero na-correct in all ko fairness, talaga. na-acknowledge mo siya na Yeah, tama. yeah. Okay. How about you? May ganong kang situation? Ako naman, siguro yung maling behavior na tinry ko rin talaga baguhin the hard way. And natutunan ko the hard way na dahil sa self-love, nung kabataan ko, naging masakit ako magsalita. Mm. Kasi lumaki ako sa household na ang tama-tama ang mali-mali. Mm. So, akala ko parang lahat, kumbaga para siyang
ang expectation ko kung paano ako, ganun din yung ibang tao. Yung ganun ba? Gets. Na minsan nagkakaroon ng disconnect. Like, kunwari, kay Direk, nung bago-bago kami, may mga times dati na masakit ako magsalita, lalo kapag feeling ko ako yung tama. Dahil nga mahal na mahal ko talaga yung sarili ko, yung values ko na pinaniniwalaan ko, na pwede namang mapag-usapan pa rin in a manner na hindi ka masakit magsalita. Pero dati, yung mga times na yun, parang ang napipili ko is masakit ako magsalita. Pero very grateful din ako na kinall out niya ako doon. Neither eh. And natama sa akin yun na like, oo nga naman, bakit ba parang lagi ako naka-fight mode? Hindi Pwede pwedeng naman kami malumanay lang, mag-usap. yeah. So siguro yun yung behavior ko talaga na nagpasalamat din talaga akong kinall out niya. Kasi wala, parang mas masaya din ang buhay, mas kalmado na, oo nga, pwede naman kami mag-usap lang. Ganon. Ganda. Na ipapasok ko tong nabunot ko. Ano yung Siguro nabunot mo? doon nakarelate yung nangyari sa akin. When it leads to a lack of empathy. Kasi in a way, dati, syempre pinaglalaban ko, tama ako, hindi ko na naisip ano bang mararamdaman ng kausap ko, Yeah. ganyan. So ayan, true self-love includes respect and kindness for others. If loving yourself makes you dismissive of other people's feelings, struggles, or needs, it may have gone too far. And I have. But we changed. It's all in the Nagkukwentuhan past. lang tayo. It's all in the past. And it's good to admit, 'di ba? na You had the Yes. face. Kasi And lahat I'm very tayong grateful for I hope everyone Yeah. maging grateful tayo sa mga ganong tao sa buhay natin na yung mga mali sa atin Kaya ay mag-call itatry out. i-correct. Yeah. Kasi usong-uso sa atin ngayon yung pag meron kang hindi ka tanggap-tanggap na ginawa tas kinall out, madali na rin siyang i-term na like, binabash mo lang ako, Yeah. hindi mo lang ako gusto. Na minsan nakakalimutan na rin natin mag-reflect na, oo nga naman, tama din naman siya, pwede ko naman itama yun. So, maging grateful tayo sa mga ganong tao sa buhay natin Tama, at tinatama yeah. yung mga mali natin. parang we are all work in progress. Yes. Yun yung tatandaan natin. That's like parang psychologically, meron kasi kaming konsepto before na meron tayong blind side. Aha. So parang Gen B, ito medyo magpapaka-technical na ako. Kung nasa Wow! Google kayo, i-search nyo yung Johari's window. Spell. Johari. Kayo na bahala. O, sino nyo? Binijo, tas Hari. Okay. Pero yun, like, meron tayong blind side. May blind spot tayo. Yun yung parang hindi natin nakikita na ibang tao. Kaya it's Yes. good that you have people that you call sounding board. Like, kunyari ako with Ekang, I feel that Ekang is a safe space. Na parang whenever I feel na, Ekang, anong thoughts mo sa ganito, etc. Vina-value ko yung thought niya. Kasi for me, may mga blind spot ako na, Mari, baka ganito siya, baka ganito, blah, blah, blah. Tapos like minsan, oo nga, hindi ko to napansin, etc., etc. And it So, has like, it has to work both ways. yeah, you have to be open-minded. And she has to have that empathetic sense na sasabihin niya sa akin in a manner that I won't feel attacked. But I will feel But na at the she's same just time, honest din empathizing. talaga yung Yeah. mga ano. Napakatalinhaga naman Eto. magkakaibigan na to. Go. To the point you become narcissistic and you suddenly start to disregard others' feelings. Oh, medyo dun sa ano. Medyo doon sa ano. Ito, Siguro ha? ito na yung parang puro siguro may mga nakilala din ako from the past na, alam mo yung parang puro sila. Regardless kung Me, platonic yeah. or romantic. Yung parang, nafe-feel mo na rin sa, nasan ako sa picture? Bakit ako, puro na lang ako. Wow, Catherine Bernardo, ikaw, puro na lang ikaw. House of Us. House of Us, yan. Pero ako like, alam nyo ha, ito, to be honest, Gen P's, ang dami kong nami-meet na parang friends who've experienced narcissistic people. And I would always say na sana mag-reflect din tayong lahat. Like individually, we have to reflect. Like again, technical na naman to, mag-search kayo ng narcissistic people or narcissism. Yes. Kasi like, ito yung mga taong shocks kailangan mong iwasan. Kasi there's a high chance na mag-gaslight kayo. Kasi sila yung laging tama in the picture. Oo. Especially kapag dating kayo, etc. Laging sila ang bida, laging sila ang tama. Tapos pag nag-dig deep ka pa dyan about narcissism, grabe yung mga taong nakalabas sa relasyon na yan, nasira talaga sila. Like, kumbaga, na-deplete yung self-esteem mo because you thought, wala na akong naitama sa relasyon na to. So parang, if you're like that, I hope you are aware. Pero if you're experiencing that, I hope you're also aware. Yes. Kasi like, this is something, hindi ako... Mahirap siya eh. Kumbaga, doon mapapasok yung sinabi mong, yung blind side mo. Yeah. So like,
hindi kami psychologist dito, etc. Pero parang for this one, hindi namin alam if it's something na malalagpasan ba or medically Hopefully. kailangan bang maano natin. Hopefully, Okay. hopefully. Okay. Alright. Bunot naman tayo ito next. Ghost. When is loving yourself considered too much? Ayon sa kanya, no time for having relationships and being too magastos sa sarili. Ah. Si Ate Real Talk. Ayun naman ang Ala. ano niya. Ito medyo relate ako dito, Mari. May Wala ka nang... Ako dun sa, wala na akong time with friends. May Siguro mas dun ako magigilty. may season ako na parang may kaibigan ako, to be honest, na naging honest rin sa akin. Kaibigan lang? Kaibigan lang Okay. pala. May season kasi na parang ito yung may falling out of friendship na. I thought it was, yun nga, nasa mind ko na normal, etc., etc. Grabe siya. Sobrang honest niya. Pero ito, I felt I was attacked. Okay. Kasi parang gumawa pa siya ng like video message na sinasabi niyang baka sumasobra na yung self-love mo. Na parang wala ka ng oras sa amin, no, etc., etc., etc. Kasi at that time, to be honest, when I wasn't super out to the family, hindi ako super close with them. I can talk about my relationships, etc., etc. So parang I leaned on the friends at that time. So nagkaroon kami ng miscom because when I was out to the family already, I can openly share to them everything that's happening Wala to ka nang me. tinatago eh. Oo, lahat talaga alam nila, kahit yung mga kuya-koy. Check episode 2 kung Check gusto nyo episode 2 maintindihan. kung gusto yung malaman yung kuya-koy na yun. So parang at the time, grabe sinabi niya talaga yun sa akin na parang wala ka ng time for like the friendly relationship. Agree din ako dun sa point na even romantic relationship, minsan question kasi meron akong time na there's someone who asked me out. Tapos Mari, nung chinek ko yung schedule ko, kunyari, inask mo ako ng Monday. Hala, ang nasabi ko pa sa kanya, pwede tayong lumabas ng Tuesday next week. Ganun. Kasi yun na yung free Yung ko. schedule. Okay, So okay. parang like, because I was super happy with my independence, na na-feel ko na lahat ng mga oras ko sa buhay ko with other kinds of relationships, etc. Wala na akong pang romantic relationship at that time. Kaya doon ako nagparang, oh shucks, kailangan ko nga pala a lot, etc. Medyo guilty din ako dun sa part ng no time with friends. Pero parang tinatry ko siya i-figure out kasi sobrang low maintenance friend ko din, Yeah, Mari. Alam mo yan, di ba? agree, Kahit sa agree. friendship namin, wala sa akin kung sa trabaho na kami magkita. Correct, yeah. As in, Dito wala na akong mag-catch ganon. Or up, like, yeah. wala din akong tampo sa mga kaibigan ko kung hindi rin nila ako mayat maya kinakausap. Pero nung binasa mo siya, parang, totoo naman, you have to make time, di ba? Pero siguro very grateful lang din ako na yung mga totoo kong kaibigan. Yeah. Very low maintenance lang Yeah, din yeah, sila. yeah. Kasi hindi ko ma-imagine kapag may nagtampo sa akin dahil ang busy ko. Ganon. But at the end of the day, syempre, mas okay nga talaga na balance. Balance, Diba? You try babalik to tayo make, dun. every now and then. Syempre, nakakamiss din naman yung mga times na, alam mo yon yung parang, dati lagi kami magkasama, ngayon hindi na. Diba? May mga ganon. Pero, very grateful ako na low maintenance din yung friendships na Agree, meron ako. yeah, And at the same time, alam mo yung medyo magkaka-age group kayo na pare-parehas din kayong umaano sa karera nyo. Yes. So, Nag-iba na thank you Lord. priorities Walang eh. walang tampuhan galore. Tampuhan, agree. Tapos gusto ko lang rin bangko yung sinabi niya. Ang ganda nung sinabi niya na parang too much na kung magastos ka na masyado. Ay, ayan na. Oh, Yeah. sige. Paano ba yan? Magastos ka ba? Pag hindi ko sinasabi, ayoko sabihin lagi sa sarili ko, deserve ko yan. Okay. Parang ganun. Totoo Hindi din. siya uso Oo. sa akin. Deserve Ako ko yan. din. Ako kasi like, may budget lang talaga ako. Like, kunyari, kung magti-trip ako, ito lang. Like, pwede akong gumasa ng gumasa, pero nandito lang siya, etc. Oo, budget. Tapos parang, doon lang ako minsan nasasad siguro sa mga taong parang nagagamit yung era of self-love to, kunyari, Justify everything. yeah, parang sige, magda-drop na ako ng situation. Parang may Okay. kaibigan ako na parang, if you're supporting my self-love, pwede mo ba akong pahiramin para magawa ko itong mga ganito? Like, Okay. pwede naman, sige. Pero parang kung repetitive na siya, etc., medyo hindi na siya okay din. Parang ganun, etc. Parang, like, Gets kita dyan sa part Diba? na yan. Parang- Kasi parang, personally, if may gagawin akong for fun or like luho para din sa sarili ko, mas gusto kong hassle ko sa sarili ko correct. kaysa Yeah. i-ano ko siya sa ibang tao, i-depende ko siya sa ibang tao. So, gets ko yun, na, valid naman yung work on ano your mo dyan. own means talaga. Work on your own means din. Ako, hindi naman ako guilty doon kasi parang ang pinakagastos ko food. Food ka. Kami ni Derek, happy na kami sa food. As in,
Hanggang ngayon, 10 years na kami, never pa rin namin na-try mag-fine dining restaurant Tony Fowler. Kasi kahit ilang beses namin itry or like planuhin, bumabalik pa rin kami sa, ay, parang ayoko. Dito So, naman tayo sa pero syempre, balance of everything. At sana dumating din kami sa point na hindi na rin kami magkuripot masyado. Ganon. We Okay. manifest. Yes, Okay, we manifest. what's next? Okay, ito. When you start losing empathy and compassion towards others and when you start thinking you need no one, ay! Do you think you need no one? Or may ganun ka bang face? Romantically, yes. May mga points ako of life na I feel I'm okay being single. Parang gano'n. May mga gano'n akong points sa buhay ko. If hindi romantic sense, meron ka bang Na no XP na like, ay, kaya ko to mag-isa, wala akong kailangan kahit Hindi. sino. Ako, I'm a very social person talaga. No man is an island. Oo, parang nire-respeto ko yung mga tao, Gen P's, na kaya yan. Like, Yes. hands down talaga ako sa inyo. Parang, pero ako, like, I'm a very social person. Kaya nga up to now, hindi ko pa natatry yung solo traveling. And I'm looking forward to try that. Because gusto ko nga matest yung pagiging social ko. Na parang, could I live or could I try traveling alone talaga? Parang ganun. So, yun, with that person, too much ba? Pag kinaya mong maging walang kasama. Ikaw, Ako tingin mo? hindi ko rin kaya eh. Parang, in all fairness, I love being alone. Yeah, I love my gets, alone gets, time. yeah. Pero hindi ko sinasabing, I wanna be alone oo, forever. yung ganun. Parang I enjoy my alone time. pero Correct, hindi ko correct. sinasabing, I don't need anyone. I don't Yes. need nobody. Yeah. 'Di ba? As in, hindi ko Same. nga ba imagine na, hindi ko talaga ma-imagine, kahit gaano kakonti pa yung mga taong totoo sa akin. Yes. Okay akong nandyan sila Okay, kesa yeah. mag-isa ako. Mhm. Agree. Oo. As in, wala nang rason-rason na, as in, walang ibang rason na dahil, walang mag-aalaga sa, walang gano'n. As in, di ko lang talaga kaya. Parang, ewan ko, no man is an island talaga. Agree. Yeah. For me, ha? Sige nga, Jen Peace, kung merong nakikinig sa amin ngayon, nanonood, na Oo. kaya nilang walang kasama, we wanna know your insight also. Like I-comment ano, nyo nga hindi dyan. sa kasama lang sa physical, Like talagang, ako lang to mag-isa. Ganon. Yeah. Like yung ganon lang. Medyo similar din dun sa no one, pero gusto ko yung sinabi niya sa first line. When your heart has become selfish. When you think you don't need anyone in your life at all. Totoo yun, yung kanina yung sa no one. Pero, ikaw, na-XP mo na ba yon na parang feeling mo, ay, parang ang selfish ko sa part na yon. Romantically again. Kasi feeling Okay. ko, Sobrang romantic mo naman! kasi feeling Sobrang ko, Latina. Oh. feeling ko okay talaga yung friends ko, okay yung Okay. family ko, okay Okay. yung relationship ko with family right now. So parang, Ayan, namali ang bunot mo yung tuloy sa romantic. ano talaga yung katangian. So, mag-away muna tayo. Wow! Para Baka swertein maging ako sa okay, isa. baka Okay, maging okay. oo. Isa. Pero parang for me kasi, may time na, I'm the kind kasi na I super love my peace. Your peace. Yung Okay. kapayapaan ko sa pagiging single. Gustong-gusto ko siya. Kaya minsan, parang, ang realization ko when I'm dating before, ito yung parang thought process ko, na parang, pag sinira mo yung kapayapaan ko kahit one time lang, ay, wala ako dun sa puntong love is work. Wala akong ganong, so parang, dun ako nagka-realization na parang, parang medyo selfish nga ako sa part na yan. Kasi like, this is something na pwede naman pala i-compromise. This is something na pwedeng I-communicate. i-work on. Yeah. Oo. Tapos parang, this is something na, nga, pwede naman pag-usapan pala, baka may work around kami for this one. So like, yun yung mga moments before na I felt I was selfish. Kaya yun, parang moving forward after that, tinatry ko like, okay, I think this is part of, kasi like getting to know hindi naman agad-agad you like each other. There are differences na kailangan yung malaman sa isa't isa at i-check kung kaya mo siyang i-compromise. And syempre, malalaman mo lang yun kapag nagre-reflect ka, ha? Correct, yeah. Dapat self-aware talaga. Kailangan may self-awareness kayo. Kasi hindi nyo rin siya marirealize kung halimbawa wala kayong self-awareness. Baka minsan iniisip nyo lang, sinasabi lang naman sa akin to, di naman yung totoo. Mahirap din yung ganon. Pero ikaw, you had the situation na you felt you were selfish. Siguro yung sa akin, yung time na yung shinare ko kanina, yung nagsastart pa lang kami ni Direk, yung pag masakit ako magsalita, siguro ang selfish ko sa part na yun, kasi nga hindi ko siya kino-consider, na dahil lang tingin ko ako yung tama, may karapatan na ba ako na magaganon. Parang, yun siguro yung tugatog ng emosyon, yung ganon, yun yung kabataan namin. So, very grateful nga talaga ako na na-call out niya ako dun agad. And tinama niya yun agad, na parang, pwede tayong magganito ganito.
Pwedeng So, ganun yung workaround. yes. Ganda, ang ganda. Pero hindi ko kasi na-XP yung yung sinasabi mong, gusto kita, di mo ko gusto. Sorry. Ito. Pag napapasobra na sa gastos sa sarili ko, Oh, ayan na naman sa nakakalimutan ko na gastos. magtipid. Oh. Ay, ito, maganda yung part niya na magtipid, etc. Nakakalimutan niya na magtipid. I love the concept na deserve ko yan, pero parang deserve ko yan within your means pa rin talaga dapat. And like, Yes. appropriation ng budget, parang maglagay, kasi like, deserve mo din na magandang future, Jen. Yes! Sasabihin ko, ang galing. Deserve mo din ng bigger future Oo, kasi, ate parang, ko. don't just focus Yun on the ang totoong present. self-love. Yeah, na Oo. parang deserve mo din na parang pag nawalan ka ng trabaho, nagkaroon ng problema financially, You are meron ready. kang balon na pagkukunan, hindi balon ng iba. Okay, so yun. So, hindi rin naman namin minamali yung pangungutang, pero yun, like, utang responsibly also. Responsibly. Okay. Actually, talaga ang keyword natin dito ay balance. Balance. Huwag Okay. sobra-sobra. Wow. Ano yan? When is loving yourself considered too much? Ang sagot niya, never. Oh, Ay, palaging maganda rin sapat naman. pagdating sa sarili. Siya yung Maganda balance. rin naman. Oo. Sapat. Tama din naman yan sa konteksto ng kung halimbawang ang pagmamahal mo sa sarili mo ay, yun, self-aware ka. Correct. Kasi, halimbawa, pag self-aware ka, tas may mali ka, kaya mong i-call out sarili mo. Mahal mo yung sarili mo that way kasi ayaw mong lumaking kupal, Correct, ayaw mong tumandang walang pinagkatandaan. Yeah. Pero if ang pagse-self-love mo ay talagang just spoiling me and my bad behaviors. Yeah. Yun, doon naman ng Pero maganda rin yung Ang ganda. sinabi niya. Tama talaga. Alam niyo, self-awareness talaga. Yun din sana yung mapalaganap natin talaga sa mundo. Yung parang for you to reflect about yourself and be self-aware. Yeah. Eto Mari, may tag-isa tayo. Okay. Ang last two entries natin for today's episode. When you are completely aware that you are and intentionally causing harm to others. Kumbaga aware ka na makakasakit ka tas ginagawa mo pa rin. May ganun bang experience? Regardless kung ikaw yung nag-inflict or na-inflict sa'yo. May ganun ka bang Hindi siya sa akin. experience? Nasad ako na parang I knew about it. Parang may recent situation ako na parang nasa party kami. Nasa party, Okay. ganun, etc. So ako kasi, like, I always tell other people to drink responsibly. Okay. Parang ganun. You can party hard and enjoy, pero drink responsibly. There's this guy I dated from that group. Ganun lang Okay. natin ilagay, etc. Kilala ko to? Oo. Okay, Oo. okay. So parang nung time na yon, like we're civil. Pero parang for me kasi, wala naman akong responsibilidad dun sa I went alone, I will leave alone. Parang ganun, etc. Tapos yung time na yun, like, yeah, everyone's drinking, blah, 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 blah. So ako, like, I went earlier. Mga 1 a.m. umuwi na ako, ganyan. So sober ako, tulog ako, ganyan. Kinabukasan, may isang chat sa akin, yung friend nung kadate ko, Okay. etc. Tapos sabi niya, bakit mo iniwan si ganito? Nag-pass out siya, blah, 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 blah. So ako, like, Magka-date pa kayo nung time na to Hindi, or hindi hindi na, na? hindi na. Okay, Oo. So, para parang- clear, hindi na daw sila oo. So magka-date. parang ako, like, sabi ko sa kanya, ano nangyari? Blah. Ako, so I'm coming from the place of concern. Okay, kamustahan? Tapos like, sabi niya like, okay lang yun. Gusto ko nakikita siyang ganun eh. Yung nag-pass out, nawasak, etc. Nag-block. Like ako, sobrang Okay. medyo na-sad daw. Kasi parang, kaibigan mo siya, di ba? Blah, blah, blah. Bakit ganun yung naging thought process mo? Oh. Na parang you were enjoying the harm inflicted to the person, etc. Oh. Or baka naman nagdodog-showan lang sila. Parang hindi. Parang, Hindi. yeah, yun yung sinasabi ko sa'yo na parang it's also important to assess the community that people Oh. belong to, blah, 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 blah. Okay. Okay, ikaw ba? Meron kang experience sa ganyan? Siguro yung mga naiisip ko, may mga mangilan-ngilan kasi akong kilalang halimbawa nag-cheat sa partners nila. Tapos ang rason nila is deserve nila kasi maging masaya for one night, for ganito. Na parang, okay, siguro sa proseso ng utak nila ay self-love yon. Pero, fully aware kayo na makakasakit kayo ng ibang tao pero ginawa Yeah. nyo pa rin anyway. So, yung ganon, parang yon mali yung self-love mo doon. Hindi na nga self-love yun eh. Parang humahanap ka na lang ng lusot para makagawa ka ng correct, kalokohan. correct. Yung mga ganon, yung parang alam mo namang makakasakit ka, ginawa mo pa. Tapos gulat-gulatan, school of acting ka pa rin na, masakit ba? Parang ganon. Yung mga ganon, di ko Mabigat yan, tama.
Okay, ito ang last natin. Okay. When is loving yourself considered too much? When you forget those people who thought of you. Ay, totoo din yan. Yeah, this was a phase. Yun yung sinabi ko rin sa'yo. Na parang Okay. feeling ko kaya ako kinall out din ng friend ko na na parang I felt I was Because attacked. they were there. Yeah, they were Parang there. ganon. They were there in the time sa parang I felt na I needed people. So parang I think I was wrong because I didn't communicate why I was not having so much time. Kaya parang kung babalikan yung statement ko kanina, parang nagka-miscom because yun nga, I had more time with my family, etc., etc., etc. So, admittedly, in fairness to us, like, right now, we're cool as friends all. Naging low maintenance friends kami At after. least, Like, parang oo. sobrang natuwa ako with the maturity that we had. Kasi nung time din na yun, hindi niya pa ako maintindihan because he wasn't in a space na out din siya sa family. So parang hindi rin siya super maraming time with family. Na parang we're grateful na tinitreat niya kaming mga kaibigan ng pamilya niya. Pero like, at that time na, ang tawag dito, nag-out na rin siya sa family niya, naintindihan niya na kung saan ako nanggagaling. Na okay, parang ngayon mas nakakasama ko na yung pamilya ko, etc., etc. So parang mas naging bonded pa kami in a different aspect because yun na nga, iba na yung season namin. Ito na yung season na parang we're fully comfortable with ourselves, etc. So kung ako yung nandun sa sitwasyon, masasad rin ako kasi parang yun nga, nakalimutan ko siyang isabihan na parang nasa season ako of Self-love. self-love Oo. and enjoying my time also with my family kasi nag-come out na nga ako. Okay, bye. Wala nang ma-input. Ako naman, iniisip ko, kung meron ba akong specific na masya-share na nakalimutan ko yung ganito. Pero mas madalas sa akin yung ako yung nakakalimutan. Lalo dati tama, nung nakwento mas mo. bagets. Pero dahil din aware na nga ako na yan sa concept of self-love, madali ko na-grasp yung kung halimbawa, nafe-feel kong, ay parang lumalayo to. Dahil may pinagdadaanan. Mas naiisip ko na baka self-love. Tapos mako-confirm ko siya in the future na lang pag nagkausap na ganito, tapos humingi siya ng like, uy, sorry ganito yung nangyari before. So, ganun. Pero syempre, sad reality siya kapag nangyayari din. di ba? Correct, Na, yeah. like, dahil sa self-love, minsan nakakalimutan mo yung iba. Pero kung ikaw din, kasi ako personally, kapag may kakilala ko na talaga nasaktan, tapos nagsa-self-love, mas iniisip ko yung mas gusto ko maging okay ka, kaysa Yeah. isipin mo ako. Yeah, Mas tama. ganun. Yes. Actually, may na-experience ako, isa sa mga ka-close kong pinsan, na super close kami talaga simulat sa pool. Pero nagkaroon ng phase na for her pala, hindi kami close, hindi kami okay. Kasi yun pala, na hindi niya na-communicate sa akin. Siyempre, ibang usapan yun. Parang, lagi pala kaming nako-compare na hindi ako aware. Parang sa household nila, lagi kami nako-compare or like si Ate Ekang, na nagkaroon na siya ng sama ng loob sa akin kahit hindi naman ako yung kaaway niya per se. Tama, Parang yeah. ganun. Pero nagkaroon na siya ng notion na, okay, kapag magkasama kami ni Ate Ekang, may possibility ganito laging mafe-feel ko. Yeah. So ang ending, talaga, like parang lumayo talaga siya sa akin. Tapos nagkaroon ng time nung pandemic na inamin niya yun. Tapos tawang-tawa ako kasi How long kayo hindi nag-usap? ako, nararamdaman ko lang na hindi same yung treatment. Pero I Okay, never stopped being an Okay. ate. Tapos naalala ko pa kasi nung nagkwentuhan na kami nung pandemic, doon ko din sinabi sa kanya na, oo nga, nagtaka nga ako kasi parang ayaw mo pa ako ipa-invite sa debut. Tapos doon, nung time na yun, nung magde-debut, naisip ko talaga, parang gusto ko rin magtampo. Pero at the same time, naisip ko lang, kung ako din naman kasi nasa sitwasyon niya, ang hirap nun, tas Yeah. bata ka, i-juggle mo yung ganun. So, mas naisip ko nun na like, self-love ang pinili niya, deserve niya din na Yeah. Kaya nung nakapag-usap kami about it, tas naamin niya, very happy ako. Pero yun nga, siguro yun yung papasok na minsan kapag super focus natin sa self-love, na nagiging hindi na tayo aware. Meron at meron kasi talagang mangyayari, minsan mapapabayaan mo yung aspeto na to, ganyan. Yeah. So, importante din na siguro tama yung mga tao sa circle mo na maiintindihan din. Correct. Or kung kailangan mo ng medyo konting nudge, maaalalayan Yes, ka, yes. yung mga ganun. Bottom line talaga, communication is key. Parang, for the other people, kunyari, you are doing your self-love. Not everyone kasi like, nakaka-sense sa parang, ito kailangan Oo. yan, et Tsaka cetera. iba-iba din kasi kayo Iba-iba ng konsepto tayo. ng self-love. Yung iba, kailangan talaga ng parang, okay, ako lang talaga to. Oo. Wala akong kakausapin kahit na sino. Detox Kahit, ng malalaya. May iba naman, basta being with a certain group of people, yun yung self-love work. nila. True. May iba din naman, parang, ay, exploratory ang atake ko. 'Di ba? Iba-iba din siguro siya sa
kung nasang aspeto kayo ng buhay. Kanya-kanya tayo ng tipuhan ng self-love talaga. Yes. Bottom line, Gen Peace, yun. We have different Ibalanse kinds na lang of self-love. natin. Balance. Sabi nga nung kanina, dapat sapat. Yan. Dapat sapat. Dapat tapat. At dahil dyan, okay, tingnan nga natin anong affirmation ang maibibigay natin. Ay, hindi na si Luningning. Si Mariposa na ang Mariposa papasok. na. Si Mariposang kamay lang ang nagpapakita. Ay, gusto ko tong nasa itaas. Gusto ko yung kulay niya. Sige, ako mauuna. Sige. Ang affirmation natin for today is, not everybody will understand my situation and it is okay. Ang galing naman na napapanahon talaga. Maganda to. Not everybody will understand my situation and it is okay. Lalo sa panahon ngayon na kailangan ang dami mong napiplease. Yeah. Minsan, ang self-love ay pinipili mo yung kapayapaan mo over other people's opinions, over other people's reflection kung sino ka, 'di ba? Kung ano talaga yung nararamdaman mo sa isang sitwasyon, kung hindi siya nagme-make sense sa iba pero nagme-make sense sa'yo, ayos lang yan. I-honor mo Tama. siya for a reason. Nandyan yan for a reason. Yeah, agree. Like, you don't owe anyone any explanation. Yes. Yeah. Kung minsan nga parang, kung dadagdag pa sa hinanakit mo yung pagkikwento, bakit kailangan pang gawin, diba? So, yun. Okay. Eto. Ay, ang ganda rin ito. Let's see. So, parang sabi dito, for everyone, for all our listeners, Okay. I breathe in healing. I exhale the painful things that burden my heart. Okay? Yan. All together, I breathe in healing. I exhale the painful things that burden my heart. So, Gen Peace, i-apply nyo yan sa buhay nyo. Humingang malalim. Let's all breathe healing. Let's all exhale. Pa-inhale, pa-exhale ka na dyan, ha? Oh. Nagpa-activity. Pero totoo yan, di ba? Kumbaga, kung papalalimin natin, ikaw ang mamimili kung ano yung ipapasok mo. Yeah. Pati sa ina-nurture ng isip mo, ng puso mo, ikaw din ang bahalang mamili kung ano yung kailangan mag-out. Ang ganda, ang ganda, ang ganda. Sobra. Palakpakan natin, Gen Peace. Grabe, when is loving yourself considered too much? Yun ang mga nilapag naming aming mga opinion lamang. Again, the views and opinions. Of Ryan, do not reflect. Those of Erica's. Yeah. So yun, maraming salamat, Gen P, sa pagsubaybay, for all that you are listening right now, watching us from different Yes, platforms. kung Sa saan mga man nag-share ng kayo. inputs nyo, alam kong excited pa kayo kung ano pang mga topics Marami yung pang dadaanan. questions. And Yeah. actually, guys, meron tayong group, di ba? Yeah. Pwede rin kayo mag-suggest doon kung ano mga gusto yung gawin namin ni Ryan habang nag-shoot ng podcast. Kung gusto nyo ba, naglalaro kami habang nakikipag-chika. Kumakain ng Oo. apoy. Kung ano bang mga gusto nyong makita sa episodes natin. Of course, we wanna listen to you lalo dito sa season 2 natin. Correct. Tapos na kaming chumika nung season 1 na Yeah. kami-kami lang. Ngayon, magkakasama tayo. Kayo na bahala dyan. Let us Kasi know. nga, kayo na too. Generation Pagod Pagpagan yun, guys, ha. Please share everything that you want there. And we hope to see you guys very soon also. So again, please follow us on all our social media accounts. Generation Pagod. Maraming salamat, Gen Peace, because we put the P in Therapy! Bye-bye! Bye-bye.